Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah Rusul wa Risalat, kaya talakay na natin yung kainaman ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ihahambing sa iba pang mga propeta. At yung huling natalakay natin yung hadith, iniulat ito ni na Imam Muslim at Imam At-Tirmidhi. Fuddiltu alal anbiya'i bisittin. Hinirang daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ginawang mas mainam sa iba pang mga propeta sa pamagitan ng 6 na bagay. Utito jawami'il kalim. Yung jawami'il kalim, ito yung pananalita na maikli pero malawak at malalim ang kahulugan. At malinaw ang kahulugan, kumbaga. Wa nusirtu birra'bi, at pinagtagumpay siya ni Allah sa pamagitan ng takot. Kumbaga bago pa niya salakayin yung ilang mga kalaban, sumusuko na sila. Katulad nga nung nangyari doon sa Banu Mustalik, doon sa Ghazwatut Tabuk. At kahit doon sa Khandaq, ganun ang nangyari. Walang malaking harapan sa gupaan sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh doon sa Ghazwatul Khandaq, pero binalot ng takot sina Abu Sufyan, kaya umalis na lang sila sa paligid ng Madina. Uhillat li al-ganaim, pinahintulot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makinabang mula sa mga ganima. Dahil nga sa naunang mga propeta, tinitipon nila yung ganima tapos susunugin nito. Waju'ilat lil ardu tahuran wa masjidan, dinulot ni Allah ng lupa ay magiging dalisay at magiging masjid. Pwede ka magsala saan man sa lupa, liban na lang sa CR, sa libingan at saang lugar na may najis. Pero kahit saan pwede. Basta hindi ka makakapinsala, halimbawa sa gitna ng kalsada, edi bawal magsala doon. Siyempre pwedeng magpadalisay sa pamagitan ng lupa, sa pamagitan ng tayamum. At gayon din, Pang-5, wa ursiltu ilal khalqi kafa, pinadala ko sa lahat ng mga nilikha. Ibig sabihin sa lahat ng angkan, sa lahat ng nasyon, hindi katulad ni Isa alayhis salam at iba pang mga propeta sa angkan ng Israel, pinadala sila para lang sa angkan ng Israel. At syempre panghuli, pang-6, wa khutima bi an-nabiyun. Tinuldukan sa pamagitan niya ang mga propeta, ibig sabihin wala ng propeta na darating pagkatapos niya, alhamdulillah. So dito may dagdag na paliwanag si Sheikh Omar Al-Ashkar, alhamdulillah, sa 6 na bagay na ito. Yukbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anna Allah faddalahu ala ghairihi bisittin. So ito ay pagpapabatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay ginawa o dinulot ni Allah na maging mas mainam kaysa sa iba pang mga propeta sa pamagitan ng 6 na bagay na ito. At sa mga hadith, di ba pinapaniwalaan natin ang mga hadith, lalong-lalo na siyempre kung ito ay napagtibay ng mga hadith. Kasi merong 4 na haligi ang Muhammadur Rasulullah. Nalalapan ninyo, unang-una, tasdikun bima akhbar. Pagpapatotoo natin, paniniwala natin sa kung ano man ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na kung napagtibay sa mga sahih na hadith. Pangalawa, at-ta'atu fima amar, ang pagsunod sa anumang ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anumang ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit hindi nababanggit sa Quran, susundin natin. Kasi may iba na may milosopo, di ba? O saan sa Quran yan? Ayaw nila maniniwala kapag wala sa Quran. Pero hindi, bilang Muslim, dapat naniniwala tayo sa kung ano mang inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gagawin natin ang kanyang ipinag-utos. Sabot ang ating mga kaya. Pangatlong rukun, al-ba'du bima naha anhu wa zajar, na dapat layuan natin ang anumang ipinagbawal o kumbaga kinamuhian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pang-4, an la yu'badullahu illa bima syara', ang hindi marapat na sambahin si Allah liban na lamang sa isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng sasamba kay Allah
sa pamagitan ng kaparaanan na hindi naman isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit ano pang ikakatwiran ng tao. Halimbawa, gagawin niya isang bagay, sasabihin niya, ginagawa ko lang naman to para mapalapit kay Allah. Hindi. Ang takarrub, pagpapalapit kay Allah, at takarrubu fima syuri. Ang pagpapalapit kay Allah sa pamagitan lamang ng kung ano ang isinabatas, wala bimabtudi, at hindi sa pamagitan ng kung ano mang inimbento lang ng tao. Kahit ano pang ganda ng layunin ng tao sa bid'ah na ginagawa niya, sasabihin niya, gusto ko mapalapit kay Allah, gusto ko patunayan na mas masasamba ko pa si Allah sa higit na paraan. Lalatiguhin niya yung sarili niya, sasabihin niya, ganito ko kamahal si Allah, kaya nilalatigo ko yung sarili ko. Hindi naman yun isinabatas. So, hindi yung tatanggapin sa kanya. Kaya may kita natin yung pagkaligaw ng mga Kristiyano, kung ano na lang naisip nilang paraan ng pagsamba. Kung ano na lang naisip nilang paraan ng pagsamba. Kakanta, sasayaw, at kung ano pa. Kasi wala sila nung mga bagay na ganito. Mga arkan, na sa pamagitan nito ay nakikilala natin ng lubusan kung ano ba ang ating mga pinaniniwalaan. So lahat ng itong 6 na ito naniniwala tayo dito. So nga, yung Jawami'ul Kalim, yung sinasabi, utiya Jawami'ul Kalim, ito na yung pananalita na maikli. Maikling pananalita. Kaya nga, ang marami sa mga hadith, kung mapapansin ninyo, halimbawa kina Imam al-Bukhari, Imam Muslim, Arbaun an-Nawawi, maikli lang eh. Halos isang paragraph lang. Isang paragraph, isang sentence. Diba? Ganun yung mga hadith. Ang mga hadith na mahaba, sa totoo lang, bihira. At madalas dito yung tungkol sa mga fitna. Tungkol sa mga fitna at tungkol sa mga mangyayari sa kabilang buhay. Yun yung mga hadith na mahaba. Pero yung mga hadith tungkol sa kabutihang asal o pananalig kay Allah at iba't iba pa, puro maikli na mga hadith. Na ganun magsalita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nga ganito siya, wadhalika bi an yajma'a fil qawli al-wajiz al-ma'ani al-kathira. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng maikling pananalita, kumbaga napapaloob na dito yung iba't ibang mga karunungan, iba't ibang mga wisdom. Kaya nga, minsan meron kayong makikitang hadith. Napakarami ng kahulugan. Halimbawa na lang yan yung la darar wala dirar. Ilang salita yun? 5. La darara wala dirar. 5. Pero ang daming kahulugan nun. Isa sa mga kahulugan nun, walang pamiminsala at walang pagganti sa pamiminsala. At isa pang maaaring magiging kahulugan nun, walang pamiminsala at walang pagpapahintulot sa sarili na mapinsala. Hindi mo pwedeng hahayaan na lang na pinsalain ng iba ang sarili mo. So, isa yun sa mga magiging kahulugan ng la darara wala dirar. At iba't iba pang mga kahulugan. Napakaikling salita niya pero ang daming kahulugan. Alhamdulillah. Pero syempre, yung maraming kahulugan na yun, hindi yung nangangahulugan na iba-ibang opinion ng tao. Pero ibig sabihin, maraming kabutihan, maraming fawaid ang makukuha mula sa kanyang sinabi, sallallahu alaihi wasallam. Wa nusira birru'bi, at pinagtagumpay daw siya sa pamagitan ng takot, yung pangalawa. Wadhalika bima yulkihillahu fi kulubi a'daihi minal khawfi min rasulihi wa atba'i rasulihi sallallahu alaihi wasallam. So tinutukoy na pagtatagumpay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan nga ng takot. Yung bago pa man niya makasagupa yung mga kalaban, natatakot na sila. O kahit yung mga kasama lang niya, yung mga sahaba lang ang makakaharap ng mga kalaban, natatakot na sila sa mga sahaba radhiyallahu anhum. At yun nga, yung mga nabanggit ko kanina ng mga pagkakataon na walang labanan na nangyari. Pero nagtagumpay ang mga Muslim at nakakuha pa sila ng ganima. Ng ganima, kapag ito ay nakuha ng walang labanan, ang tawag dito anfal o yung tinatawag na fake. Yun lang yung pinagkaiba nila.
Yun lang ang pinagkaiba nila. Yung ganima, paghahati-hatian sa mga mujahidin, pero yung anfal, ang maghahati-hati nito yung pinuno ng mga Muslim. Kung yung pinuno ng mga Muslim. Sumunod, pinahintulutan nga sa kanya yung ganima. Uhillat lahu al-ganaim, pinahintulutan para sa kanya na pakinabangan ng mga ganima, yung mga kulimbat ng digmaan. Ba matatalo yung mga kalaban o sa kalagayan nga ng fate o ng anfal, ano bang makukuha nila? Pagkain, armas, damit, armor, o kahit mga tao na may iwan doon na maaring magiging alipin nila, pinapahintulutan na magiging kanila at pakinabangan ng ummah. Kaya nga, sa panahon ng mga Khulafa o Rashidin, napakayaman ng mga Muslim kung tutuusin. Napakayaman ng mga Muslim. Kung meron lang Muslim noon na makamundo, makukuha niya ang lahat ng maaari niyang makuha mula lamang sa pinamimigay na ganima. Halos hindi mo na kailangan magtrabaho kung tutuusin. Pero syempre, ang mga Muslim ng panahon na yon, ang concern nila da'wa at jihad. Kaya nga marami sa mga sahaba nananatili sila na mahirap. Kasi ang pera na kung namang natatanggap nila mula sa khalifa, ginagastos lang din naman nila para sa mga tao. Lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Kaya nga di ba kung naalala ninyo, si Said bin Amir na governor na siya ng Hims doon sa Syria, pero nananatili siyang mahirap. Kasi sa lugar na yon, dulo yan ng teritoryo ng mga Muslim eh. Dulo ng teritoryo ng mga Muslim. So maaring yung pera niya, so ginagastos niya para pakainin yung mga tao. Kung merong sisilong sa kanila, halimbawa, pupunta sa kanila ng mga tao na walang makain, papakainin niya. At iba pa. Kasi maaring mangyayari yung ganun eh. Kasi nung unang panahon, wala naman mga gobyerno na katulad ngayon. Halimbawa, pag may sakuna, merong ayuda. Hindi ganun. Nung unang panahon, kapag merong tagtuyot o taggutom, ang mga tao, ginagawa nila, maglalakbay sila papunta sa malalayong mga lugar para makahanap ng pagkain. Kung meron silang alam na teritoryo ng isang kaharian, magpapakopkop sila doon. Hihingi ng tulong. Tatambay sila sa paligid ng kanilang mga syudad at manghihingi ng tulong. So maaaring ganun yung mga pinaggagastosan ni Said bin Amir al-Jumahi, kabilang doon. So parang nangyayari kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. So marami rin yung mga tao na nandun sa Madina, hindi naman talaga taga ron, napapadpad lang talaga ng Madina. Kasi inaasahan nila na magiging mas madali ang buhay sa Madina dahil nandun ang sentro ng gobyerno ng mga Muslim. Kaya nangyari, lumulobo ang populasyon ng Madina at yung pera na kung ano man meron ng mga Muslim, nagagamit din nila, alhamdulillah, para sa pagtustos sa mga mamamayan na mga Muslim na dumarating doon. At yun nga, kabilang doon yung ganima. So yung ganima, doon sa mga naunang mga propeta, wakanat ganaim min kablina min ar-rusul wa atba'ahum tujma'u thumma tanzilu narun minas sama'i tuhrikuha. Okay. Ito rin sinasabi ko kanina. So hindi palaging nangyayari ito. Hindi palaging nangyayari ito na merong apoy na bababa. So maaring mas madalas sinusunog lang talaga nila yung ganima. Sumunod, pang-apat. Waju'ilat lahu wa li ummatihi al-arda masjidan wa tahuran. Dinulot ni Allah para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at para sa kanyang umma na ang lupa ay magiging masjid, lugar ng pagsamba at lugar ng pagpapadalisay o pagkukunan ng pagpapadalisay. Fahaytuma adrakat rajulan min hadhihi al-umma as-salata fa biimkanihi an yatawadda'a fa illam yajid yatayammam o yatayammum. Nga sa atin sa umma na ito, sino man sa atin ang abutan ng sala ay maaari siyang magwudu
kahit saan, kahit anong tubig, pwede niyang gamitin pang wudu at kung wala ngang tubig, ay pwede siya magtayammum. Thumma, yusalli fi masjidin maqamin, o fi manzilin, o fi sahara. O masjidin muqamin pala. So maaring magsasala siya sa masjid na nakatayo, as in masjid building na espesyal para sa sala, katulad ng lugar na ito. At pwede rin naman siya magsala sa bahay niya, o anumang bahay, anumang building. O pwede rin siya magsala sa disyerto. Nga lang, hindi siya pwede magsala sa anumang lugar na ipinagbabawal ang pagsasala dito, alhamdulillah. Sumunod, panlima. Panlima na. Wa ursila ilan nasi kafatan, arabuhum wa ajamuhum, abyaduhum wa asparuhum wa ahmaruhum. Pinadala daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng tao. Arabo man o hindi Arabo, sa mapuputi, sa mga dilaw, itinutukoy dito yung kulay ng balat. Usually yung dilaw na kulay ng balat, di ba, may hepa yun, di ba? Pero pag sinabing yellow race, yun yung mga inchik ganun. Yung mga pula naman, ito naman yung mga yung mga Indiano. Pero maitim din naman yung mga Indiano, pero tawag nila kasi pula. Ganun. Ano lang ito, kumbaga tawag lang nila. Man kana fi waqti bi'tatihi wa man ya'ti min ba'dihi hatta taqumas sa'a. So siya raw ay pinadala para sa sino mang nabubuhay sa panahon niya, panahon ng kanyang pagkapropeta, hanggang sa dulo ng panahon, kapag itinaguyod ng araw ng paghuhukom. Yung Suratul A'raf, verse 158, Ya ayuhan nasu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. O mga tao, tunay na ako ay sugo ni Allah para sa inyo lahat-lahat. Sa pinapasabi ito ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, wa arsalahu ilal jinni kama arsalahu ilal ins. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya din ay pinadala para sa mga engkanto. So siya ang propeta na sinusunod ng mga engkanto, katulad ng kung paanong siya ay propeta para sa mga tao. Ngayon, maunawaan natin dito, maring hindi lahat ng mga propeta ay inutusan na magdakwa sa mga engkanto. Kasi nalalaman lamang natin halimbawa mula sa Quran na nababanggit ng mga engkanto na propeta na sinunod nila. Liban pa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Musa alaihis salam. Pero liban pa doon, wala na tayong nalalaman. So maaring ganun ang kalagayan nila. Pero kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak at sigurado na ipinadala siya para sa mga tao at para sa mga engkanto, lahat-lahat. Wa qad raja'a wafdul jinni ba'da istima'il Quran. Nangyari minsan nga na mayroong grupo ng mga jin na nakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbasa ng Quran. Wal imanu bima nazala minal haqq. At naniwala sila o kaya nagkaroon sila ng pananampalataya sa anumang ipinahayag na mula sa katotohanan. Yun nga, da'ina qaumihim ila al-iman. Sila ay nag-aanyaya, naging mga tagapag-anyaya tungo sa pananampalataya. At actually, doon sa iba pang hadith, di ba, naalala nyo, dito sa, yung simula natin tinatalakay tungkol sa jin, mga syaitan ang nakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay naniwala. At sila rin yung mga tao, hindi tao pala, jin. At sila rin yung mga jin na nagsabi na nakarinig sila ng bagong mensahe matapos ang mensahe ni Musa alayhis salam. Kasi nga maari na sa mga propeta o mga sugo, bihira yung sugo o propeta na ipinadala para sa mga engkanto din. Hindi lahat sila pinadala rin para sa mga engkanto. At yun nga, kabilang dun sa mga ipinangaral ng mga engkanto na yun nakapakinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ano ba ito? Surah 46. Suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf, chapter 46, 31 to 32. So sabi nila, Ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi. O aming nasyon, tugunin ninyo ang tagapag-anyaya tungo kay Allah at manampalataya kayo sa Kanya. Tinutukoy nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum min dunubikum, kapag ginawa ninyo ito, patatawarin ni Allah ang inyong mga kasalanan. Wa yujirkum min adhabin alim, at ililigtas niya kayo mula sa parusa na masakit. Wa man la yujib da'i Allahi falaysa bimu'jizin fil ard. Sino mang hindi tutugon sa tagapag-anyaya ni Allah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya makakapagdulot ng kabiguan sa lupa. Hindi niya mabibigo ang plano ni Allah sa lupa. Ibig sabihin, wala siyang pinapahamak liban na lang sa kanyang sarili. Walaysa lahu min dunihi awliya. At ang sino mang hindi maniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang anumang makukuha na sino man na magiging kakampi laban kay Allah. Ulaika fi dalalim mubin. Sila yaong mga nasa malinaw na pagkaligaw. Alhamdulillah. Sa panghuli, inga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kahuli-hulihan sa mga propeta. Yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga aya ito. Suratul Ahzab. Suratul Ahzab, chapter 33, verse 40. Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Yung kabuuan ng aya na ito, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya ama ng sino man sa inyo na kalalakihan. Na yun nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagkaroon ng anak na lalaki na umabot sa edad ng pagiging matanda. Lahat namatay sa edad ng pagkabata. Nagkaroon siya mga anak na babae na nagkaroon pa ng apo, halimbawa si Fatima radhiyallahu anha, pero lahat ng kanyang anak hindi na umabot sa edad ng pagbibinata. Pero nga, siya ay sugo ni Allah at kahuli-hulihang propeta. Na yung context doon, na wala siyang inapo na lalaki, kumbaga, para hindi ito mag-aangkin ng pagkapropeta na minana sa kanyang ama. Dahil nga, yung mga Shia, yung apo na lang o inapo ng apo, nag-aangkin ng pagkapropeta o pagiging imam o ano paman, kabanalan, dahil lamang sa sila ay inapo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadu billah. So wala nang darating pang propeta pagkatapos niya. Kaya lahat ng ito, si Kibuloy, Felix Manalo at sino paman, lahat sila ay mga huwad ng mga propeta. Alhamdulillah. Tutuloy ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.